sardinas, grocery o kalahating kaban ng bigas, iyan daw ang kapalit ng tilapia ni Bernal. Ganyan ang usapan nun sa kanilang lugar sa gitna ng pandemya. Panahon iyon ng matinding paghihirap, kaya walang sinuman ang makapagsasabing mali ang ginawa ng matao, basta lang may laman sa tiyan ng pamilya. Ito ang crime story ng buhay ng mag-asawang Gregorio Greg Martin at Bernalyn Bern. Martin mula sa Cabanatuan City, isang trahediyang nagsimula sa gutom, nawi sa selos, at nagtapos sa kamatayan. Ang panahon ng kahirapan, taong 2020. Humuhupa na ang hipit ng lockdown sa Cabanatuan, pero ramdam pa rin ang hirap ng pandemya. Maraming nawalan ng trabaho, maraming nagugutom, at halos lahat ay nagbabayaran ng gamit kaysa pera. Sa gitna ng ganitong kalagayan, nakilala sa lugar ang mag-asawang si Greg, isang tubro na naayos ng gripo at puso, at ang kanyang asawang si Bernalyn, na paminsan-minsang nagtitinda ng isda sa palengke. Dahil sa hirap ng buhay, naging karaniwan na ang barter system, isda kapalit ng grocery, sardinas o kahit kalahating kaban ng bigas. Para sa iba, nakatulong ito para mabuhay. Pero para kay Greg at Bern, dito rin nagsimula ang unti-anting pagkasira ng kanilang relasyon. Ang simula ng pagkakakilala, lumaki sina Greg at Bernalyn sa makalapit na lugar sa Cabanatuan. Si Greg ay tahimik, masipag, at kilalang tubero ng bayan. Si Bernalyn naman palakaibigan, maganda at madaling lapitan. Natural lang na makapalagayang loob sila. Naging makasintahan at di nagtagal, nakpasya silang magpakasal. Simple lang ang kasalan, kaunting handa, ilang kamag-anak at isang pangakong bubuo silang ang masayang pamilya. Pero hindi lahat ay masaya para sa kanila. Bago pa man ang kasal, alam ng marami ang reputasyon ni Bernalyn. Sabi ni ilan, marami na raw siyang naging karelasyon at kahit si Greg mismo nakarinig na rin ng mga sismis. Ngunit pinili niyang maniwala sa pag-ibig kaysa sa sabi-sabi. Ang simula ng pagbabago. Sa paglipas ng panahon, nagsimulang lumabas muli ang nga lumang kwento. Ayon sa mga kapitbahay, may nakikita raw silang kakaiba kay Bernalyn, may kausap na lalaki sa palengke, minsan nakangiti, minsan sumasakay pa sa motor nito. May baring nagsasabing gabi-gabi ay may kateksiya na hindi alam ni Greg kung sino. Habang lumalalim ang investigasyon ng autoridad kalaunan, nadiskubre nilang ilang beses na ring nakakaaway ang mag-asawa, kadalasan dahil sa pera at selos. Si Greg gustong ayusin ang pamilya, pero si Bernalyn tila lumalayo. Isang gabi, ayon sa isang testigo, narinig nilang may babaeng umiyak at nagmamakaawa. Pagkatapos nun, katahimikan. At mula nun, hindi na muling nakita si Bernalyn na buhay. Ang lihim na relasyon. Sa pagsisiyasat ng pulisya, lumabas ang pangalan ni Junajon Machas, isang tricycle driver. May asawa ito sa abroad at maganda ang bahay, maayos, bungalo, tahimik. Siya na lang ang naiwan sa Pilipinas. Ayon sa mga kapitbahay, doon madalas maglaba si Bernalyn at doon din nagsimula ang lahat. Sabi ng ilang saksi, binibigyan daw ni Jun si Bern ng grocery, sardinas at minsan pati bigas bilang bayad. Pro kalaunan na iba ang turing ni Jun, na kwento pa raw ito sa mga kapwa driver tungkol sa kanilang bawal na relasyon. Sa akin ang tilapia ni Bernal, biro pa raw nito sa makasama. Sa mga susunod na araw, mas dumami ang nakakakita sa kanila makasabay umuwi, makasama sa tricycle at minsan ay nakaakbayan. Naging laman sila ang sismis sa buong barangay. Ang peksabo na kilit. Nang makarating kay Greg ang balitang may relasyon si Bern at Jun, para siyang tinamaan ng kitlat. Hindi lang ito selos, ito'y hiya at sakit sa ego bilang lalaki. Isang hapon, habang nakmamaneho si Jun ng tricycle, biglang sumulpot si Greg sa kanto. Bitbit ang isang makapal na tubo, hinampas niya ang windshield ng tricycle. Basak ang salamin, nakalat ang bubok. Nawalan ng kontrol si Jun at bumangga sa gilid ng kalsada. Parehong sugatan, parehong galit.
Nagbuno sila sa gitna ng daan habang nagsisigawan. Akin ang asawa ko? Sigaw ni Greg. Gusto niya ako, hindi ikaw, sagot ni June. Mabilis namang dumating ang mataw para umawat. Duguan at hingal, pareho silang napigilan. Pero alam ng mga nakasaksi hindi patapos ang laban. Ang simula ng katapusan, kinagabihan, sa bahay ni na Greg at Bern, muling sumiklap ang galit. Ayon sa mga kapitbahay, nagsimula lang sa simpleng tanong, saan ka galing? Unit agad itong nawi sa sigawan. Narinig pa raw nilang sumigaw si Greg. Pukpok ka, kahit noon pa Makati ka. At sinagot naman ito ni Bern. Kung sapat lang sana ang binibigay mong pera, hindi ko sana nagawa to. Ang nasalitang iyon parang kutsilyong tumarak sa puso ni Greg. Pero kahit puno ang galit, nagawa pa rin niyang umiwas. Umakyat siya sa kwarto, habang si Bern naman ay nanatili sa sala, tahimik, malalim ang iniisip. Walang pisikal na pananakit ng gabing iyon. Pero para sa mga kapitbahay, iyon na ang simula na tuluyang pagguho ng kanilang pagsasama. Ang huling araw. Makalipas ang ilang araw, bandang hapon, nakita ng mga kapitbahay si Bernalyn na pawi may dalang grocery, sardinas, noodles, counting bigas, at relief goods. Tinawa pa siya ng mga kapitbahay, biro pa. Puti ka pa, Bern. May ayuda na naman. Ngingiti lang daw siya at diretso na sa bahay. Ngunit hindi alam ng lahat ang mga dalatang iyon, ang mismong magiging dahilan ng trahedya. Pagdating sa bahay, narinig mga kapitbahay si Greg na paulit-ulit nagtatanong, saan mo galing yang nga dalata? Sino na naman ang nagbigay? Sumagot si Bern, umiyak. Pinili ko yan para may makain tayo. Umiyak ang anak nila. Sanay na sa ingay ng mga sigawan. Pero noong gabing iyon, iba. Ang mga kapitbahay ay nakarinig ngang pag-iyak ni Bern na may halong takot, hindi lang galit kundi pagmamakaawa. Tapos katahimikan. Pakalipas ng ilang minuto, tanging iyak ng bata ang narinig. May mga naglakas loob pumasok sa bahay. Tahimik. Nabuksan nila ang pinto at sa kwarto. Nakita nila si Bernalyn nakahandusay sa sahig, wala ng buhay. Sa tabi niya, umiyak ang anak, nanginginig sa takot. Nang dumating ang mga pulis, agad nilang isinara ang paligid ng bahay. Kinuha nila ang bata at inilayo mula sa kwarto. Sa sahig, nakalat ang dugo sa pader, sa kama, at maging sa kurtina. Walang senyales ng forced entry, walang basak na bintana o sirang pinto. Malinaw sa mga investigador ang krimen ay nangyari sa loob ng tahanan at tanging mag-asawa lang ang naroon. Ang eksena ng krimen. Sa tabing katawan ni Bernalyn, natagpuan ang isang duguang tubo mabigat, matigas, at halatang ginamit bilang sandata. Ayon sa medical legal report, 2 matitinding hampas sa ulo ang dahilan ng kanyang kamatayan. Ang una, sa bandang likod ng ulo. Ang pangalawa, sa itaas na bahagi ng bumbunan. Ang pinsala ay nagdulot ng internal hemorrhage na ikinasawi niya agad. Bukod sa sugat sa ulo, may mga pasarin siya sa balikat, tagiliran, at braso, palatandaan na pinilit niyang umiwas o ipagtanggol ang sarili bago siya tuluyang bumaksak. Walang bakas ng iba pang tao, walang tanda ng pagnanakaw, at walang nawawalang gamit. Lahat ng ebidensya ay nagtuturo kay Greg Martin, ang asawa niya mismo. Ang takas na asawa. Matapos ang krimen, hindi na nakita si Greg. Kinabukasan, pinuntahan ng pulisya ang mga kamag-anak at kaibigan, pero wala siyang pinuntahan doon. 3 araw, 5 araw, 1 linggo tahimik ang buong barangay. Wala pa ring Greg. Habang tuloy-tuloy ang investigasyon, ang mga kapitbahay na nakarinig ng sigawan ay nagbigay ng salaysay. Sila ang unang nakakita sa bangkay ni Bern. Sila rin ang nakakita kay Greg na tumatakbo palabas ng bahay, pawisan at tuliro. Ang tubo na natagpuan sa tabi ng bangkay ay may fingerprints ni Greg ayon sa resulta ng forensic test. May mga gasgas din siya sa kamay na tumugma sa mga bakas ng dugo sa loob ng kwarto. Sa mataang batas, malinaw, si Greg ang salarin. Ang paghahanap, sumiklab ang balita sa Cabanatuan. Isang asawa, pinatay ang kanyang kabiyak sa gitna ng pandemya. Ang kwento ni Greg at Bern ay naging usapan sa radyo,
social media at mga kanto. Gutom, tukso, at selos. Sabi nga tao iyan daw ang tatlong dahilan ng trahedya. Isang linggo pagkatapos ang krimen, may natanggap na tip ang mga autoridad. Nakatatago raw si Greg sa bahay na kamag-anak sa Gomez, Santa Rosa ilang kilometro lang mula sa Cabanatuan. Agad na naktungo ron ang mapulis. Tahimik nilang pinalibutan ang bahay. At makalipas ang ilang minuto, lumabas si Greg. Marungis, payat at halatang ilang araw nang hindi kumakain. Hindi siya nanlaban. Inilapat niya ang kamay sa likod, tinanggap ang posas, at marahan lang niyang nasambit. Natapos din ang pagamin. Sa presinto, pinayapa muna siya bago tanungin. Una, itinanggi niya ang lahat. Sinabi niyang si Bern daw ang unang nanakit at napilitan lang siyang lumaban. Pinatulakan niya ako, natumba ako, hinawakan ko ang tubo para ipagtanggol ang sarili ko, sabi ni Greg sa unang interogasyon. Pero nang ilabas ng investigador ang larawan ng kanyang asawang wala ng buhay at kasabay nito, ipinakita ang larawan ng anak niyang umiyak sa kwarto, doon na siya tuluyang bumigay. Tahimik niyang sinabi, "Nandilim ang paningin ko, hindi ko nakontrol ang sarili ko." Ang boses niya ay mahina, halos pabulong. Walang luha pero halatang wasak sa loop. Hindi na siya nagpatuloy sa paliwanag. Tahimik lang siyang nakatingin sa mesa, tila pinapanot muli sa isip ang gabing iyon. Ang kaso, isinampa ng magulang ni Penalin ang kasong parisite laban kay Gregorio Martin alinsunod sa Article 206 ning Revised Penal Code. Ang parusa, reclusion perpetua o habang buhay na pagkakakulong. Sa unang hearing, tahimik lang si Greg. Wala siyang abogado, walang sinumang tumulong. Tinanong siya ng hukom kung gusto niyang magapela o magain ng plea, ngunit tumango lang siya, halos hindi nakatingin. Parang tanggap na niya ang lahat. Pagkatapos ng ilang linggo, tuluyang hinatulan si Greg ng reclusion perpetua. Habang binabasa ang hatol, walang umiyak, walang lumapit. Tanging ang anak nila, nasa pangangalaga ng lolo't lola, ang naiwan tahimik, walang alam sa lawak ng sinapit ng pamilya. Ang bata, ayon sa makamag-anak, ilang linggo bago bumalik sa normal ang bata, takot ito sa ingay. Umiyak sa tuwing may maririnig na siga. Sa tuwing nakakarinig ng salitang tubo, tinatakpan niya ang tanga. Para sa isang bata, walang mas mabigat na parusa kaysa makita ang mundo niyang gumuho sa isang iglap. Ang malolo at lola ay sinubukang itago sa kanya ang buong kwento. Pero paano mo ipapaliwanag sa bata kung bakit wala na si nanay at bakit si tatay ay nasa kulungan? Lumipas ang buwan, naaral pa rin siya, tahimik, pero laging may tanong sa mga mata, bakit? Ang buhay sa loob ng kulungan. Sa loob ng kulungan, si Greg ay hindi umiimik. Araw-araw, tahimik lang siyang nakaupo sa sulok ng selda. Hindi raw siya nakikisama sa ibang preso, hindi rin sumasagot kapag kinakausap. Ayon sa mga jail guard, minsan ay nakita nila itong umiyak mag-isa habang nakatingin sa dingding. Hindi ko sinasadya, ang tanging katagang nasambit niya. Walang galit ang mga kasamahan niya sa selda, puro awa ang naramdaman nila. Ang mga kapwa preso ay nagsasabi, si Greg parang hindi nataw, para bang iniwan ng kaluluwa. Ang refleksyon. Habang lumilipas ang mga taon, unti-unting nakalimutan ng komunidad ang kaso. Pero para sa mga nakasaksi, hindi nila malilimutan ang aral ng kwentong ito. Gutom, kahirapan, at selos, tatlong bagay na kayang pumatay ng pag-ibig kahit gaano pa ito kalalim nun. Hindi ito simpleng kwento eng karahasan. Ito ay kwento eng nga taong sinakal eng sistema, eng kahirapan, eng kawalan eng paasa. Sa bawat taong nakaranas ng hirap noong pandemya, alam nilang totoo ang pakiramdam ng desperasyon. Pero sa kaso ni Greg at Bern, ang desperasyong iyon ay humantong sa impyernong ng sariling gawa. Ang katotohanang masakit. Marami ang nagsasabing si Bern ay may kasalanan din na siya ang naktula kay Greg sa pagkasira. Pero may ilan ding nagsasabing pareho lang silang biktima. Si Bern, biktima ng gutom at pangangailangan. Si Greg, biktima ng selos, kahihiyan,
Edli po nang ginagawang sukatan ang pagkalalaki. Sa huli, pareho silang talo. Ang isa namatay. Ang isa nabubuhay sa loob na kulungan pero araw-araw pinapatay na konsensya. Ang katapusan ng pag-ibig, salok ng bilangguan. Tuwing gabi raw ay tahimik, si Greg nakatingin sa kawalan, parang nakikipag-usap sa hangin. May magabing binabanggit niya ang pangalan ni Bern. Pasensya na, sana mapatawad mo ako. Mahinang sabi niya minsan. Walang kasiguruhan kung naririnig siya ang kanyang asawa, pero iyon lang ang tanging paraan niya para humingi ng kapatawaran. Ang paalala, ang kwento ni na Greg at Bern ay paalala sa lahat. Na minsan, hindi gutom sa pagkain ang pinakamapanganib kundi gutom sa pag-unawa, gutom sa respeto, at gutom sa pagmamahal. Sa isang lipunang sanay humusga, madali nating kalimutan na may mga taong nilamon ng kahirapan at nakasala dahil hindi na nila alam kung paano mabubuhay pa. Ang trahedya ng maasawa ay hindi lang kwento ng isang pagpatay. Ito ay salamin ng realidad na sa tuwing ang problema ng pamilya ay pinabayaan, sa tuwing pinairal ang pride kaysa pag-unawa, doon nagsisimula ang tunay na bangungot. Sa dulo ng lahat, isang pamilya ang gumuho, isang bata ang naiwan, at isang lalaki ang tuluyang naligaw sa dilim. At sa likod ng rehas, habang tumatanda si Greg, araw-araw niyang pinaparusahan ang sarili hindi ng korte, kundi ng konsensyang hindi na siya pinatawad. Lumipas ang mga taon, at nanatiling tahimik ang pangalan ni Gregorio Martin sa kulungan. Hindi siya naging tampo na preso, hindi rin kilala sa gulo o pang-abuso. Para sa mga bantay, isa lang siyang anino salok ng piitan kalmado, magalang at laging naiisa. Pero sa tuwing dumarating ang gabi, doon siya nabubuhay. Doon siya binibisita ng maalaala na hindi na niya kayang takasan. Mga gabi niya, pagsisisi. Ayon sa kapwa niyang preso, may mga pagkakataon daw na bigla na lang itong mapapatingin sa sahig. Parang may kausap na wala naman. Pasensya na, Bern. Hindi ko sinasadya. Paulit-ulit niyang sinasabi. At kapag tinatanong siya, tanging sagot niya lang ay, gutom lang, galit lang, pero hindi ko gustong mangyari yon. Sa tuwing maririnig itong iba, tahimik silang napapaisip. Dahil sa totoo lang, marami rin sa kanila ang katulad ni Greg. Nga taong minsan lang napadala sa galit, pero habang buhay na pinababayaran. Ang bawat hampas ng tubo, bawat sigaw, bawat luha ni Bernalin, paulit-ulit niyang naririnig sa isip tuwing pipikit siya. Hindi na siya kailangang tanungin kung ano ang parusa. Dahil para kay Greg, ang impyerno ay hindi sa kulungan na salop ng utak niya at hindi na siya makakatakas. Ang anak na Naivan, 10 taon na ang lumipas mula nang mangyari ang trahedya. Lumaki ang anak nila sa pangangalaga ng mga lolo at lola. Tahimik, masunurin, pero palaging may tanong sa puso. Kapag tinatanong siya sa paralan tungkol sa mga magulang, sagot niya lang ay, wala na po si mama, si papa nasa malayo. Hindi alam ng kaklase niya na ang malayo ay isang selda. Araw-araw siyang dumaraan sa parehong bahay na minsang naging tahanan nila, pero ngayon ay bakante na sirang pinto, kalawangin ang bubong, at puno nga ala-alangang masigaw at iyak na hindi na mabubura. Isang pagdalaw. Isang araw, tinalangan lolo-lola ang bata sa kulungan. 14 na taong gulang na siya nun. Tahimik lang siya habang nakaupo sa harap ng mesa at sa kabilang panig ay si Greg payat, kulubot at halos di na makilala. Ana, mahinang sabi ni Greg, pero walang tugon. Tinitigan lang siya ang anak. Walang galit, pero puno ang tanong. Lumipas ang ilang segundo bago ito nagsalita. Bakit mo siya pinatay, pa? Parang sumabok sa loob ng kulungan ang tanong na iyon. Walang makasagot, walang salita na sapat hanggang sa tuluyang bumaksak ang luha ni Greg. Hindi ko alam, anak. Akala ko tama, pero mali pala. Pinatay ko pati sarili ko nun. Umiyak ang bata. At sa unang pagkakataon, niyakap ni Greg ang anak niya mahigpit, parang ayaw ng bitawan.
Hindi iyon yakap ng ama sa anak, kundi yakap ng isang taong humihingi ng tawad sa lahat ng kasalanang hindi na mababawi. Ang buhay sa loob ng pitan. Mula noon, mas lalong naging tahimik si Greg. Hindi na siya madalas lumabas ng selda. Bihira na rin siyang kumain. Ang bantay ay nakaalala, pero tuwing tinatanong siya, sagot niya lang ay, "Okay lang ako, nakita ko na anak ko, pwede na akong matahimik." Sa kulungan, nakilala siya bilang si Greg ang tahimik na tubero. Minsan, tumutulong pa rin siya sa pag-ayos ng tubo at kripongan. Preso para bang bumabalik sa dati niyang buhay bago ang lahat. Ngunit pagkatapos ang trabaho, bumabalik rin siya sa sulok ng kanyang selda. Humihingang malalim at tahimik na nagdadasal. Ang huling umaga, isang umaga, natakpuan si Greg sa loob ng selda walang malay. Nakahiga sa gilid ng kama at may hawak na lumang larawan ng kanyang asawa at anak. Ayon sa mga bantay, wala siyang iniwang sulat, walang pahiwatig. Pero sa kanyang dibdib, nakapulupot ang maliit na panyo sulat ng anak niya na galing nung pagdalaw. "Pa, kahit anong mangyari, anak mo pa rin ako." Dinala ang katawan ni Greg sa ospital at idineklara siyang patay dahil sa atake sa puso. Tahimik lang ang buong kulungan ng araw na iyon. Walang nagsalita. Pero lahat ay nakaramdam ng bigat, parang may umalis na nilalang na matagal nang binubunutan ng konsensya. Ang palibing. Dinala ng pamilya ni Bernalyn ang labi ni Greg sa parehong sementeryo kung saan nakalibing ang kanyang asawa. Sa unang pagkakataon mula nang mangyari ang trahedya, muling nagsama ang mag-asawa hindi na sa hirap o ginhawa, kundi sa katahimikan ng lupa. Sa puntot, simpleng lapida lang ang nakasulat. Gregorio, Bernalyn Martin, mag-asawang nilamon ng gutom, sinakal ng selos at niligtas ng kapatawaran. Walang engranding burol, walang tao. Tanging ang anak nila ngayon ay binatilyo na, ang nakatayo sa harap ng dalawang puntot, tahimik na nagdarasal. At sa dulungang panalangin, mahina niyang sinabi, "Patawarin niyo na po ang isa't isa. Gagawin ko ang lahat para hindi na maulit to ang aral ng trahedya." Ang kwento ni Greg at Bern ay higit pa sa isang karaniwang crime story. Ito ay kwento ng mga Pilipinong sinakal ng kahirapan, mga pamilyang biktima ng pandemya at kawalan ng pag-asa. Sa panahong iyon, maraming Greg at Bern sa bawat kanto mga magulang na handang gumawang kahit ano para may makain ang anak, kahit pa kapalit nito ay dangal o prinsipyo. Ngunit ang aral ng kwento ay malinaw. Ang gutom ay hindi lisensya para manakit. Ang selos ay hindi dahilan para pumatay. At ang pag-ibig, kapag pinabayaan at pinainitan ng galit, kayang magbago sa pinakamasamang anyo nito. Ang tunay na biktima. Madalas, sa mga ganitong kwento, ang tumatatak ay ang karumal-dumal na krimen o ang pangalan ng salarin. Pero kung titingnan mong mabuti, may isang taong palaging tahimik sa gitna ng lahat, ang anak. Siya ang tunay na biktimang kwento, ang inosenteng saksi na pinilit lumaki sa mundo na binasak ng dalawang taong minsan ay nakmahalan. Hindi lang si Bern ang namatay, hindi lang si Greg ang nakulong. Ang buong pamilya ang tuluyang nawasak. At sa bawat batang katulad ng anak nila, nag-iwan itong tanong, bakit kailangang mawi sa ganyan ang pag-ibig? Ang kwento ay nagilipunan. Hindi lang ito kwento ng dalawang tao, ito ay refleksyon ng lipunan. Kapag ang gutom ay sinamahan ng tukso at ang tukso ay sinindihan ng selos, ang resulta ay trahedya. Kapag ang tulong ng gobyerno ay kulang at ang komunidad ay walang malasakit, ang mga Greg at Bern ng ating bansa ay unti-unting mawawala sa liwanag. Sa bawat batang natutulo na walang hapunan, sa bawat magulang na nag-away dahil sa kakulangan sa pera, paalala ang kwentong ito na minsan, ang pinakamalaking krimen ay hindi ang pagpatay kundi ang kawalang pansin sa mga naghihirap. Ang huling mensahe, kung nabubuhay pa ngayon si Greg, malamang ay ito ang sasabihin niya. Kung kaya mong umiwas sa galit, gawin mo. Kung kaya mong patawarin bago mahuli ang lahat, huwag mong ipagpaliban. Dahil sa huli, kapag pinairal mo ang init ng ulo, ang mawawala ay hindi lang
ang taong minamahal mo kundi pati ang sarili mong kaluluwa. Epilogo. Sa Cabanatuan City, sa parehong lugar kung saan nagsimula ang lahat, may mga nagsasabi na tuwing gabi, tahimik daw ang bahay ni na Greg at Bern. Minsan, may maririnig na parang yabak sa loop o tila hikbi ng babay. Walang makasabi kung totoo o imahinasyon lang. Pero para sa mga nakakaalam ng kanilang kwento, baka raw iyon ay alaalaeng dalawang kaluluwang patuloy na naghahanap ng kapatawaran. At sa katahimikan ng gabing iyon, sa pagitan ng dalawang puntot na magkatabi, tila may maririnig na bulong ng hangin na nagsasabing, sa gutom nagsimula, sa silo nagtapos, at sa kapatawaran natakbuhan ang katahimikan.